Isang mapalad at mabiyayang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay wala pong ibang pangalan na may taas kundi ang pangalan po lamang ng ating Panginoong Jesus. At ngayong gabi po ay pag-aaralan po natin how to receive prophetic and abundant revelation from the Lord. Ang supporting verse po is Matthew 7 verse 7, ask, seek, and knock. Sa Tagalog po, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen. Praise the Lord. So, mga kapatid, ano po yung pinakamabisa po na paraan upang makapag-meditate, upang makapag-memorize po tayo ng Bible verse? Una po is prayer po. Mag-pray po tayo, nabigyan po tayo ng Lord ng wisdom and knowledge, natamyan po niya yung isipan po natin ng kanyang salita. Ang sabi po ng Panginoon sa Joshua 1 verse 8, meditate the word of God day and night. And Santiago 1 verse 5, pag nag-ask po tayo ng wisdom and knowledge po, ang galing po sa Panginoon, ibibigay po niya yon. Kaya't kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, ay hihingi siya sa Diyos sapagkat siya nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Amen. Hallelujah. At isi-share ko po sa inyo ngayong gabi yung isa pong isa sa mga mabisang paraan upang mabilis at madali po tayong makapag-memorize po ng memory verse po. At nung nasa Hong Kong po ako, iniipon ko po yung mga resibo noon pag nag-market po ako. At isinusulat ko po doon yung memory verse ko po. Nag-umpisa po ako sa isa. Ito po yung ginagawa ko noon na sinusulat ko yung mga memory verse at inilalagay ko po noon sa pocket ko na habang naglilinis po ako noon sa bahay ng amo ko. Yun po yung lagi ko pong binabasa, lagi ko pong nire-recite hanggang sa ma-memorize ko na po, hanggang sa maitanim na po sa isip ko at sa puso ko. At sa paglipas po ng mga araw, mga buwan at taon, at patuloy po akong humihingi, patuloy po akong kumakadok po sa Panginoon hanggang sa ngayon at dinaragdagan ng Panginoon hanggang sa dumarami at dumarami yung salita ng Panginoon na tininim niya sa puso at isipan ko. So ngayong gabi po mga kapatid, sama-sama po tayong pagbulay-bulayan po ang kanyang salita. Gagawin po natin ang bagay na ito hindi para ipakita sa mga tao na marunong tayo, na matalino tayo, na marami tayong alam, kundi gagawin po natin ito for God's glory. At gagawin po natin ito para maging encouragement po sa iba upang magkaroon din po sila ng eagerness na mag-meditate, mag-memorize po ng Bible verse sapagkat napakahalaga po mga kapatid na ito'y may mga salita po ng Panginoon na panghawakan po natin. Ito po yung i-declare po natin every time po na mag-pray po tayo. So, umpisahan po natin sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. John 14 verse 6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Roma 10 verse 9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Pahayag 3:20, nakatayo ako sa pintuan at kumakatok, kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto ay papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. 2 Corinthians 5 verse 17, kaya't kung isang taong nakipag-isa na kay Kristo ay isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Mark 1 verse 17, come follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. The fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Galatians 5:22-23. 9 gift of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:7-10. Wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, discernment, tongues, interpretation. Awit 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Hebrew 13 verse 8, si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman, siya ang kahapon, ngayon at bukas. Santiago 1 verse 5,
Kaya't kung sino man sa inyo ang kulang sa karunungan, ay hihingi siya sa Diyos sapagkat siya ang nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Santiago 1 verse 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin ay tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Jeremiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, ay tutugunin kita at ipahahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Pilipos 4:19, at buhat sa hindi maubos-ubos na kayamanan ng Diyos, ay ibibigay niya ang pangangailangan ninyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Malakay 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang may magamit sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana at durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Mateo 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makatagpo, pumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Isaiah 40:31, ngunit muling lumalakas ang nagtitiwala kay Yahweh, tatakbo sila ngunit hindi mapapagod, lilipad sila na parang agila. Isaiah 41 verse 10, ako'y siya sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Deuteronomy 31 verse 6, I will not leave you nor forsake you. Mateo 18 verse 18, Mateo 16:19, power and authority. Ano mang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ano mang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. Mateo 21 verse 22, Mark 11:24, ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Mateo 18 verse 20, there is power in united prayer. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan ay naroon akong kasama nila. Mateo 28:19-20, crossing over. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko, at tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kawikaan 20-22, wag mong gantihan ng masama ang masama, ipagkatiwala mo kay Yahweh at tutulungan kanya. Awit 4:4, wag mong hayaan na magkasala ka ng dahil sa iyong galit at sama ng loob, pag-aralan mo ikay manahimik at pumasok sa iyong silid. Kawikaan 22 verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki nito'y hindi niya ito malilimutan. Kawikaan 22 verse 11, ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, kahit pati hari ay magiging kaibigan. Panaghoy 3:22-23, pag-ibig mo Yahweh ay hindi nagmamaliw, ito ay laging sariwa bawat umaga. 1 Timothy 3:12, kaya't isang tagapangasiwala ng iglesia ay dapat iginagalang ng lahat ng mga tao at dapat isa lamang ang asawa. Mateo 25 verse 21, Mateo 25 verse 23, Luke 19 verse 17, sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita ng malaking halaga. Mateo 25 verse 29, Mateo 13 verse 12, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Isaiah 55 verse 8, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang iyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Isaiah 53 verse 5,
Siya ay namatay ng dahil sa ating mga kasalanan, siya ay binugbog ng dahil sa ating mga kasamaan, tayo ay gumaling ng dahil sa kanyang mga sugat na pinasan at dinanas. James 5 verse 15 to 16. Kung lalapit kayo sa akin at magpapakumbaba at hihingi ng kapatawaran, kayo'y patatawarin ko at pagagalingin, and the prayer of righteous person is powerful and effective. Genesis 28:15. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta, at ibabalik kita sa lupaing ito, hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Joshua 1 verse 8. Meditate the word of God day and night. Joshua 1 verse 9. Be strong and courageous, do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is be with you wherever you go. Deuteronomy 6 verse 10 to 11. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako na sa inyong mga ninunong kina Abraham, Isaac, and Jacob. Maninirahan kayo sa lupaing sagana sa lahat ng bagay na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa malalaki at magagandang bahay na hindi kayo ang nagtayo. Iinom kayo ng sariwang tubig sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at mga ulibong hindi ninyo itinanim. Deuteronomy 8:11 to 13. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoong iyong Yahweh kung kayo'y namumuhay na ng masagana at nakatira na sa malalaki at magandang bahay, marami na kayong alagang hayop at marami na kayong naipong pilak at ginto. Zephaniah 3 verse 17. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kapangyarihan niya ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan. Lucas 1:45. Mapalad ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Isaiah 45 verse 2. Open gates of unlimited heavenly visitation. Isaiah 45 verse 3. Ibibigay ko sa iyo ang mga nakatagong mga kayamanan at mga alahas, sa gayong malalaman mong akong si Yahweh ang Diyos ng Israel na tumawag sa iyo. Isaiah 45 verse 8. Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay para mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa, magkahari sa buong daigdig ang kalayaan at ang katarungan, akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pahayag 3 verse 8, Isaiah 22 verse 22, Pahayag 3 verse 7. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, alam kong mahina ka, ngunit sinusunod mo ang aking mga salita, kaya't binuksan ko isang pinto para sa iyo na hindi maisasara ninuman. Pahayag 3 verse 11, 1 Timothy 3:10. Sapagkat nagtyaga ka gaya ng inuutos ko sa iyo, kaya't iingatan lamang kita sa panahong pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Pahayag 3 verse 11. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo ang mga tagubilin ko upang hindi maagaw ninuman ang gantimpalang nakalaan para sa iyo. Ezekiel 3 verse 7. Ikaw, Ezekiel, ang ginagawa kong bantay ng buong Israel. Ano mang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Exodus 33 verse 17. Sige, gagawin ko ang hinihiling mo sapagkat nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. 1 Chronica 16:18. Ang lupain ng Kanaan ay sa iyo nakalaan. Ito'y isang pamana ko sa iyo at sa iyo pangkan. Awit 105 verse 11. Sinabi ng Diyos, ang lupang Kanaan ikaw ang kukuha bilang bahagi mo sa aking pangako na ipapamana. Promised Land, Genesis 13:15. Ang buong lupain na tatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo at sa buong lahi mo magpakailanman. Genesis 13 verse 17. Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo. Deuteronomy 15 verse 6. Nangako ang Diyos ninyong si Yahweh na kayo'y pagpapalain niya at hindi na kayo mangungutang ninuman, sa halip kayo pa ang magpapautang sa maraming bansa. Deuteronomy 28 verse 13. Gagawin kayo ng Diyos ninyong si Yahweh na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod. Joshua 24 verse 15. As for me in my house, we will serve the Lord. Gawa 16:31.
Sinabi sa kanila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang buong mong sambahayan. John 15 verse 7, kung nanatili ka sa akin at nanatiling aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay yun sa inyo. Mateo 24:13, Mateo 10:22, ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Luke 18:27, Matthew 19:26, Mark 10:27, Zechariah 8:6, Jeremiah 32 verse 27, Luke 1:37, with God all things are possible. Ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos, tugon ni Jesus. Mateo 20:16, sinabi ni Jesus, ang nauuna ay nahuhuli, ang nahuhuli ay mauuna. Revelation 22 verse 14, mapapalad ang mga taong naglilinis ng kanilang mga kasuotan sapagkat bibigyan sila ng kapangyarihang pumasok sa kaharian ng langit at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao sa buong daigdig. Hindi ipinapahintulot ng Diyos na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Ngunit pagdating ng pagsubok na iyon ay bibigyan niya kayo ng kakayahan upang mapagtagumpayan iyon. About sa adultery, 1 Corinthians 7 verse 10-11, Luke 16:18, Mark 10:11-12, Matthew 18 verse 9-8, and Romans 7:3-4, about sa mission and vision, Habakkuk 2-3. Ito ang tugon ni Yahweh, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang lahat ng pangitaing ipapahayag ko sa iyo upang maipabatid at mabasa kaagad ng lahat ng tao sa buong mundo. Ngunit hindi pa ito ang panahon upang ito ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon. Bagamat ito'y mabagal, hintayin mo at ito'y mangyayari. Jeremiah 1 verse 4-5, sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinanganak at ipinaglihi, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. Romans 11:29, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng kanyang isip sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Gifts and calling from God are irrevocable. God is unchangeable. Hebrews 7:21. Outpouring of the Holy Spirit, baptism of the Holy Spirit, manifestation of the Holy Spirit, Acts 1 verse 8, Acts 2-3, Joel 2:28-29, Acts 2:17-18, Psalm 8 verse 2, pupurihin ka ng mga bata at bagong silang, Psalm 68 verse 11, may bagong utos na si Yahweh ang nagtatag, ang nagdala ng balita ay babaeng karamihan, Psalm 68 verse 11, Judges 5:24, and Hebrew 1 verse 9, and Psalm 45 verse 7, Miriam anointing, Sudo 15:20, Deborah anointing, Judges 4:4, Anna anointing, Luke 2:36. Zechariah 8:5, mapupuno ang mga lansangan ng mga batang naglalaro, Haggai 2 verse 2-9, from glory to glory, and the later glory will be more than today's glory. Revelation 14 verse 1-3, God will raise up the remnant servant of the Lord, remnant intercessor, remnant believers, and remnant army of the Lord. Revelation 21 1-5, the new temple of God, N stands for no turning back, E embrace with Jesus, W walk with Him. Ezekiel 40 verse 4, Ezekiel anak ng tao, talasan mo ang iyong mata at tainga, tandaan mo mabuti ang lahat ng pangitaing ipapahayag ko sa iyo, sapagkat ito ang dahilan ng pagkadala sa iyo rito, at sabihin mo naman ito sa mga tao. Prophetic journey, prophetic rule of the prophet, discerning spirit, spiritual eyes, and spiritual
ears. Exodo 14:14, huwag kayong matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Be still and know that Jesus is our Lord. Exodo 40:4, tayo ang asin at ilaw sa buong sanlibutan. The voice of God, 1 Samuel 3:9-10. Mangangaral 3:1, sapagkat ang lahat ng bagay dito sa daigdig ay may kanya-kanyang takdang panahon. God's perfect time is always the best. God's perfect time is always perfect. A short Bible verse, John 11:35, tumangis si Jesus. John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Nang mag-warning ang Panginoon, Jeremiah 1:17-19, Ezekiel 3:27, Ezekiel 34:9-10, ang sariwang pastulan, prophetic ministry of the Lord, Ezekiel 34:11-14-15, Amos 3:7, tunay nga na hindi pa kumikilos ang Diyos hanggat hindi pa ito na ipapabatid ng kanyang mga propeta. The power of prophecy. Supporting verse ng persecution, Jeremiah 1:8, Jeremiah 1:18-19, Matthew 5:10-12, Luke 21:15, and Matthew 10:20. The Lord of Lords and the King of Kings, Revelation 16:19, and Deuteronomy 10:17, Psalm 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Isaiah 40:8, Luke 21:33, sapagkat ang mga dahon ay nalalanta, ang mga bulaklak ay kumukupas, ngunit ang mga salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Isaiah 44:21, Israel, nilalang kita upang maglingkod kay Yahweh, hindi kita kakalimutan. Isaiah 49:16, Jerusalem, hindi kita kakalimutan, ang pangalan mo ay nakaukit na sa aking palad. John 1:1, nang pasimula ay naroon na ang salita, at ang salita ay Diyos. Hebrew 1:9, Psalm 45:7, katanungan, iyong mahal sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, ikaw ang pinili higit sa sinumang hari. Roma 1:16, hindi ko ikinakahaya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat ng tao sa buong daigdig, sa mga Hintil, ganun din sa mga Grego. Hebrew 4:12, the word of God is powerful, alive, and active. Hebrew 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inasahan at pagtitiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Hebrew 12:2, fixing our eyes on Jesus. Colossians 3:2, set our mind on things above. Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? The full armor of God, Ephesians 6:10-18, helmet of salvation, belt of truth, sword of the Spirit, feet protected by the gospel, breastplate of righteousness, and shield of faith. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Fight the good fight of faith, 1 Timothy 6:12. Faith without action is dead, James 2:17 and James 2:26. 2 Corinthians 6:2, now is the day of God's favor, now is the day of salvation. 1 Corinthians 12:9, the grace of God is sufficient for us. 1 Corinthians 13:13, sapagkat ang tatlo ay nanatili, ang pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig. 1 Corinthians 10:31, Colossians 3:23, Colossians 3:17, anumang gawin ninyo, ay gawin ninyo ito na may pasasalamat sa Panginoon. Vessels of honor. 1 Corinthians 15:57, we are victorious through our Lord Jesus Christ.
1 Corinthians 15:58. Your labor in the Lord is not in vain. Supporting verse ng giving, Proverbs 3:9-10. Supporting verse ng offerings, 1 Corinthians 9 verse 7-8. Colossians 4:2, 1 Thessalonians 5:16-18. Pray continually, pray without ceasing. Isaiah 3:11, Psalm 107 verse 1. 1 Chronicles 16:34. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya tunay, laging tapat kailanman. 1 Chronicles 17 verse 2. Sinabi ni Nathan, gawin mo ang inaakala mong mabuti, sapagkat sasamahan ka ni Yahweh. 1 Samuel 10:6-7. Prophetic vision. Genesis 12 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang tahanan ng mga magulang, mga kamag-anak at mga kababayan, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Acts 7 verse 3. Sinabi ng Diyos, iwanan mo ang iyong lupain at mga kamag-anakan, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Genesis 12 verse 3-4. Pararamihin ko ang iyong mga anak at mga apo, at gagawin ko silang malaking bansa, at sa pamamagitan ng iyong lahi ay pagpapalain ko ang lahat ng bansa sa buong daigdig. 2 Chronicles 1 verse 12, 1 Kings verse 3, 1 Kings verse 3, 12-13. Binibigay ko ang hinihiling mo, at hindi lamang yan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalang walang kapantay, na hindi nakamtan ng mga unang hari sa iyo, at hindi kakamtan ng mga susunod pa. The wisdom and knowledge, James 1 verse 5, Daniel 1:17, Daniel 9:22-23, Daniel 10:11-12, the leading of the Holy Spirit, Psalm 32 verse 8, Romans 9 verse 1. Ako'y nagsasabi ng totoo, sapagkat ako'y tagasunod ng Kristo. Hindi ako nagsisinungaling sa aking budhi, sa patnubay ng Espiritu Santo ang nagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. 1 John 2:27. Kung nanatili sa inyo ang Espiritu Santo, ay siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay, at ang lahat ng ituturo niya ay totoo. Romans 8:26. The Holy Spirit will guide and teach us how to pray. Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 1 John 1:9. Kung ipapahayag mo sa Diyos ang iyong mga kasalanan, ay handa kanyang patawarin at tinisin sa inyong mga kasalanan. John 1:12. Sapagkat ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Diyos ay binigyan niya ng karapatang maging isang anak ng Diyos. Mateo 10:33. Kung ikakahiya ninyo ako sa mga tao, ikinakahiya ko rin kayo sa Amang nasa langit. Mateo 8:26. Nang pinatigil ng Panginoong Hesus ang bagyo sa gitna ng lawa, God is in control. God will make a way. Exodus 15:26. Kung susundin lamang ninyo ang aking mga utos at tutuparin ang aking mga tuntunin, ay hindi ko ipaparanas sa inyo ang anumang sakit na ipinaranas ko sa bansang Ehipto. Akong si Yahweh ang iyong manggagamot. 2 Chronicles 7:14. Kung ang lahat ng mga taong ito ay lalapit sa akin at mananalangin, at hihingi ng kapatawaran, at magpapakumbaba, at tatalikuran ang kanilang kasamahan, at magbabalik loob sa akin, ay sila'y patatawarin ko at pagagalingin, at muling pagpapalain ang kanilang lupain. Shalom. Judges 6:24, Numbers 6:26, Romans 15:33, Exodus 33:14, Jesus is alive, Mark 12:27, Hebrews 7:24, Matthew 22:32, and Luke 20:38. God is able, Ephesians 3:20, God is with us, Emmanuel, Matthew 1:23, Isaiah 7:14, we are God's beneficiary, 1 Peter 1:4,
Romans 8:17. Prayer for Christian is a powerful Christian, Mark 1:35. Luke 6 verse 12. Eternal glory, Genesis 40:14. And Luke 23:43. All things work together for good, Romans 8:28. God is unchangeable, Hebrews 7:21. Gifts and calling from God are irrevocable, Romans 11:29. Promised land, Genesis 17 verse 7 to 8. Genesis 13:15, Genesis 13:17, and 1 Chronicles 16:18. Psalm 105 verse 11. Promotion, Matthew 25:23, Matthew 25:21, and Luke 19:17. Deuteronomy 28 verse 13. Revelation 3 verse 8. Genesis 28:15, Zephaniah 3:17. Deuteronomy 11:11 to 12. Deuteronomy 6:10 to 11, abundance blessing. Deuteronomy 28 verse 8. Deuteronomy 15 verse 6. Isaiah 45 verse 2, Isaiah 45 verse 3, Isaiah 45 verse 8, Isaiah 60 verse 11, Isaiah 60 verse 13. Aking ibubukas ang iyong pintuan araw at gabi upang dito papasok ang mga hari ng bansa, dalhin sa iyo ang kanilang mga kayamanan. The Bride of Christ, Isaiah 60 verse 2. Magdidilim ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kaluwalhatian. Isaiah 60 verse 3. Ang mga bansa ay lalapit sa iyong liwanag, ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsikat. Isaiah 62 verse 3. Ikaw ay magiging magandang korona sa kamay ni Yahweh, isang maharlikang putong na hawak ng Diyos. Isaiah 62 verse 5. Ikaw ay pakakasalan ng iyong Panginoon. Siya ay nananabik sa iyo gaya ng lalaking ikakasal sa kanyang kasintahan. Jesus is Lord, Philippians 2 verse 11, and Romans 10 verse 9. The prophetic ministry of the Lord, Ezekiel 34 verse 11, verse 14 to 15. God answered prayer, Exodus 33 verse 17, Luke 1:45. 2 Chronicles 1 verse 12, 1 Samuel 1:17, and 1 Kings 3 verse 12 to 13. God is promise keeper, Genesis 15 verse 1 to 18. Deuteronomy 7 verse 9. Abraham's faith, Genesis 22 verse 1 to 12. God prepared amazing, wonderful, and new things in our lives. Isaiah 43 verse 19, Isaiah 64 verse 4, Isaiah 65 verse 17. Precious and beloved servant of the Lord, Jesus Christ, the Son of the living God. Isaiah 42 verse 1, Matthew 3:17, Mark 1 verse 11, 1 Peter 1 verse 17, Matthew 12 verse 18, Matthew 17 verse 5, Mark 9 verse 7, Luke 3:22, Luke 9:35. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong pinalulugdan. 5 heavenly crowns, the crown of righteousness, 2 Timothy 4:8, the crown of life, James 1 verse 12, and Revelation 2:10, the crown of glory, 1 Peter 5:4, the incorruptible crown, 1 Corinthians 9:25, the crown of rejoicing, 1 Thessalonians 2:19, 7 Spirit of God, Isaiah 11:2, Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of power, Spirit of knowledge, Spirit of fear of the Lord. Here I am, Lord, send me, Isaiah 6:8, godly passion, passion to serve God, passion to help others, and passion for evangelism. Trinity, John 10:30, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Blessed hope, Romans 15:13, John 3:3, maliban ng isang tao ay maipanganak niya muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. John 16:33, Jesus has overcome the world.
the guardian angel of God, Psalm 91 verse 11, Psalm 121 verse 7 and 8, ang pagtulong sa mahihirap, Proverbs 11 25, Proverbs 22 verse 9, and Psalm 41 verse 1, Acts 10 verse 3 to 4, good motives of prayer, reward of being generosity, Acts 10 verse 10 to 11, Acts 10 verse 10 to 11, prophetic vision, daily bread, Matthew 4:4, Luke 4:4, and Deuteronomy 8 verse 3, sapagkat ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi nabubuhay ito sa mga salitang nagmumula sa bibig ng Diyos, Exodus 16 verse 4, manna from heaven, spiritual nourishment, abundant revelation, God supply our needs, and God wants us to obey Him. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanin ko ng tinapay araw-araw at palabasin mo ang mga tao sa kanilang bahay upang mamulot ng kanilang kakainin at tignan ko kung susunod sila sa akin. Isaiah 51 verse 6, itinuro ko na sa iyo ang aking mga salita upang maipahayag mo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat sasamahan kita at iingatan kita ng aking mga kamay at bibigyan kita ng malaking gantimpala. Psalm 44 verse 4, and Psalm 118 verse 21, praise and thanksgiving. Aking pinupuri ikaw, O Yahweh, yamang pinakinggan mo ako at pinapagtagumpay. Psalm 1 verse 3, katulad niya isang punong kahoy na patuloy ang pagbunga, at anuman ang kanyang gagawin ay magtatagumpay siya. Micah 5 verse 4, Jeremiah 3 verse 15, darating isang pinuno na pagmumunaan niya kayo, na taglay niya ang kapangyarihan ni Yahweh. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, purihin ang Diyos, hallelujah, sa wisdom and knowledge. Salamat sa Panginoon sa gabing ito na pinagsama-sama po niya tayo upang mag-meditate at pagbulay-bulayan ang kanyang salita. Nawa po na ang bawat isa po na encourage po na magkaroon po ng eagerness na mag-meditate po, mag-memorize po ng salita ng Panginoon upang ito po yung gawin po natin na habit po natin sa araw-araw po natin pamumuhay, upang hindi po natin maramdaman yung pagod po natin habang nagtatrabaho po tayo, na mayroon po tayong panghahawakan po na salita po ng Panginoon. So yun lamang po, at God bless us all po. I love you all with the love of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.